Hello guys! Good morning sa ating lahat. Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan na lang natin ngayon ay yung tungkol sa tanong ng ating dalawang sisi. Pag-isahin ko na lang kasi yung sa tanong ng isa is paano daw ang pag-apply ng direct hire through online, at saka yung isa naman is paano daw ba ako nag-apply dito sa Singapore. So yun, bali guys, ito ay experience ko ha, based experience ko. Siguro iba-iba naman yung experience nating lahat, pero yun yung ikukwento ko lang sa inyo yung based experience ko at saka based sa alam ko. Bali kasi, sagutin natin yung tanong nito, paano ako nag-apply dito sa Singapore. Sorry ha, mabilisan lang ako kasi sisingit ko lang to, may trabaho ako. So yun, nung nag-apply ako dito, bali nagtatrabaho, working po ako sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako sa waxing salon. May video na ako nito, pero sige, hindi siguro niya mahanap. So, ko na lang ulitin ko na lang ulit. Bali, may kaibigan ako dito na nagtatrabaho na sa Singapore at minessage ko siya. Kasi nung time na yun guys, okay naman yung trabaho ko sa Pilipinas. Kaya lang, nung kapanahunan kasi na nagkaroon ng problema yung kinakasama ko kasi sa work niya, nawalan siya ng trabaho, gawa ng yung bus na company na pinagtatrabahuhan niya is na aksidente yung ano na yun. So, nawalan sila ng operation. Tapos yun, so parang nangyari nun is nahirapan kami financially, unti-unti kami nahirapan financially, tapos may anak kami, so mahirap pag isa lang nagtatrabaho. Ngayon sabi ko, mag-try akong may mga kaibigan ako sa Taiwan, Hong Kong at saka Singapore. So yun, lahat yung tatlong yun is mga close friends ko na during the time is nandyan sa Taiwan, nandun sa Hong Kong at saka dito sa Singapore. So lahat sila chinat ko at inalam ko yung process kung paano mag-apply. And sa Taiwan is nakalimutan ko na kung 70 or 90k ang kailangan mong para sa broker. Yun yung ilalabas mong pera, cash yun. Kaya nga po ako nag-try na mag-apply dito sa ibang bansa is kasi may problema kami financially. So ang nangyayari noon is sabi ko sige, wag na to. Pero yung tatlong bansa talaga na pinapipilian ko kasi nga nakikita ko yung mga kaibigan ko sa mga post nila sa Facebook is parang masaya naman sila. So sabi ko tsaka parang safe. So yun, nung sa Hong Kong naman yung kaibigan ko naman is okay din, parang lalabas pinaghahanda niya ako ng 30k para yun, cash yun. Tapos maliban pa dun sa pag-process ko ng mga requirements sa Pilipinas is may mga gagastusin pa kasi kami daw mag-shoulder nung medical test tayo, mga ganun. So parang ang kailangan may budget ka dyan na at least parang 40k. So sabi ko parang ang hirap pa rin, pero sabi ko parang Hong Kong kasi medyo mas mataas ang sweldo kasi sabi niya nag-round sa 33 to 35 ang sweldo ng time na yun. Sabi ko okay din yun, parang parang pwedeng gawa ng paraan na mahiraman. Kaso nga lang, may napapanood ako kasi nanonood ako ng YouTube noon. Kaya kayo guys, kung may plano kayo mag-abroad sa bansa na gusto nyo puntahan, dapat inaalam nyo kung anong mga meron. Katulad dito, marami naman nagba-vlog katulad ko dito sa Singapore, diba? Since nandito naman ako so meron talaga akong experience kung ano talaga nangyayari dito. So yun, manood kayo ng mga vlog ng kahit na sinong vlogger na kung saan silang bansa na gusto nyo puntahan, yun rin yung panoorin nyo kasi iba-ibang bansa is iba-ibang rules, iba-ibang mga experience at iba-iba yung batas nila. So yun talaga yung batas talaga dapat yung natin, yung aralin natin pag pupunta tayo sa ibang bansa. Katulad halimbawa ng mga sa Saudi, alam natin bawal ang mga religious item. So dito sa Singapore hindi naman. So nagdala pa ako ng rosary ko, nagdala pa ako ng mga hindi ka ay sa pag sa Saudi ka or sa mga Muslim country ka mag-apply maganyan, pwede kang makulong. So diba, dapat maging aware ka sa bansang pupuntahan mo. So yun. Tapos sinanood ako ng YouTube, nakita ko yung meron silang tinatawag na termination. Guys, kayo na lang mag-alam ng termination ha. Kasi nasa sa Hong Kong, manood din kayo ng video. Yung bigla na lang ite-terminate nang hindi mo alam. So paano yun pag nandun ka na tas nagkautang ka pala sa Pinas? Kasi plano ko noon isuutangan ko na lang gagawin ko na lang ng paraan yung 30k na sinasabi ng kaibigan ko. So yun, kaya sabi ko paano kung pagdating ko doon wala pa ako isang buwan tas na-terminate ako, pauwi na agad ako ng Pinas or kung ano mangyayari sa akin. So kasi nga hindi ako marunong magluto, hindi ako So first time ko talaga magiging DH, so wala ko experience kaya sabi ko hala baka mamaya-maya ako nito, malagi ako sa alanganin. Tapos yung kaibigan ko naman dito sa Singapore is yun, inalam ko din naman ang sa kanya is salary deduction, walang ilalabas na pera. Tapos, pero guys, dito sa Singapore is depende sa agency na applyan nyo. Meron kasi na agency na mababa ang salary deduction, pero tawag dito, kayo magko-cover na expenses sa Pinas. Bali, ang kino-cover lang ng agency ng Singapore is yung expenses dito sa Singapore kasi bawal po ang placement fee dito. Bawal mangolekta ng pera
dito sa Singapore, no, ang mga agency sa Pinas or sa mga foreign workers, yun po ang bawal po yun. Meron silang processing fee na tinatawag, pero yung sabihin mo na ng mga mangolekta talaga ng cash sa'yo, halimbawa yung agency dito, kaya pagka nag-apply kayo online man, kaya napaka-safe ang Singapore kasi hindi lagi yung tatandaan, ang agency ng Singapore hindi kayo pwedeng paglabasin ng pera, ultimo piso, kasi bawal yan sa batas nila dito. Pag nalaman niya may kaparusahan yan sa kanila, pero kaya doon pumapasok yung salary deduction kasi guys, pag hinire nila kayo, syempre meron niyang mga processing or mga documents na kailangan nilang ipasa sa MOM, sa dito sa nila, batas nila dito, yung mga kailangan asikasuhin bago ka makaano dito. May medical tayo dito pagdating. So sila muna nagko-cover ng expenses niyan. Meron tayong training sa MOM o yung sa Ministry of Manpower nila or DOLE para malaman natin yung batas at rights natin dito sa Singapore pag nandito na tayo nagtatrabaho. At saka yung pag-stay mo sa accommodation kasi during kasi ng pagdating mo dito hindi ka kaagad kukunin ng employer mo kasi nga mag-ano ka pa niyan, di ba, mag-seminar ka pa ng settling in program yung sa MOM nga para malaman nyo yung batas at saka yung kailangan mo mag-thumbprint para makakuha ka ng working permit. Tapos marami pang process yan, yung mga mga documents mo at pag-stay mo nga sa accommodation, syempre yung pagkain mo, yung tirahan mo, yung tubig, yung mga electricity na yan, sila ang magko-cover niyan. Pero syempre business yan guys, so kailangan pag naglabas man sila ng pera sa'yo, may bumalik sila ng higit pa dun sa nilabas nila. Kaya yung mga ibang agency medyo hindi pare-parehas ang pag-deduct nila sa atin. Kaya depende sa paano yung computation nila, ganon. So yung agency ko guys dito sa Singapore is sila yung nag-cover lahat ng expenses from dito sa Singapore, pati expenses sa Pinas. Bali, after kasi nilang ma-hired ka, pina-forward ka nila sa tie-up agency nila sa Pilipinas para mag-training ka. Yung training naman doon sa Pilipinas is para yun sa parang requirements ng Pilipinas para makalabas ka ng bansa katulad ng TESDA, OWA, PIDOS, yung ganun. So, yun kasi guys is ang tawag dito, requirements ng bansa natin. So, kaya kumuha sila ng tie-up agency sa Pilipinas na sila yung may alam kung paano yung process. Hindi nila parang ikaw bahala sa sarili mo ang mag-ano ng mga requirements kasi baka mamaya ma-delayed ka. Kasi once kasi na ma-employer ka na, once kasi na meron kompleto na requirements mo dito sa Singapore, na yan, urgent ka na, hindi ka na pwede nilang patagalin. Kasi pag pinatatagal nila, mas napapatagal yung pera sa'yo na nilabas nila, tsaka yung baka mainip yung employer mo. So, yun. Kasi guys, dito ang mga employer is mga basing tao. So, kailangan, hindi ka pwedeng, pag nag-hire sila ng helper, it means kailangan talaga nila. So, yun, hindi, kaya nga nung nangyari sa akin, isang beses doon sa unang employer ko, na nag-apply in-applyan ko, kaya umabot ako ng 3 months, kaya medyo natagal talaga yung processing ko kasi nga dapat kukunin na nila ako yung kontrata ko, hindi may forward hanggang sa dumating na sa point na nag-give up na yung unang employer ko kasi nga mga anak kasi siya, newborn yung alagaan ko. Ang nangyari is naghanap na sila ng ibang helper na makapunta agad, siguro baka nakahanap sila ng transfer or kung ano man, hindi ko alam yung na. So yun, kaya naghanap ulit sila ng yung agency ko dito dahil nakalabas na sila ng pera sa akin. So yun, hinanapan ulit nila ako ng ibang employer at yun, mabilis lang din naman, kaso nga lang syempre nag-process ulit ako ng panibago kasi ang medical guys sa Pilipinas is hindi siya, pero forward kasi ako sa ibang agency kasi nga hindi ma-forward yung kontrata ko dun sa unang agency ko. So yun, yung pangalawang agency ko hindi niya in-honor yung medical ko sa unang agency ko, kaya nag-medical ulit ako. Kaya yun, parang naulit-ulit yung mga process ng requirements ko. So yun, kaya medyo hassle yung ganun guys. Kaya ang direct agency kasi is tawag dito ka sa Singapore mag-a-apply, tapos yung Singapore agency na ang bahala makahanap ng employer mo at sila magpapatraining sa'yo guys. Yun. Bali ang advantage nito is kasi kung dito ka sa kanila mag-apply ng direkta, ibig sabihin nun makakakuha ka kaagad ng employer mo. Kasi nga syempre sila yung nakadirekta sa employer, unlike pag nag-apply ka sa agency ng Pilipinas, mag-walk-in ka sa kanila is medyo matagal ng konti kasi parang ang mangyayari kasi dyan yung agency dito sa Singapore, kung wala lang silang nakalinyang mga helper na applicant sa Pilipinas, edit saka lang sila tatawag doon sa tie-up nila na sa Pilipinas kung meron kayong available na nag-apply ng helper dyan kasi wala kaming helper dito na available na, so saka lang sila kukuha sa Pilipinas. Hindi katulad
tulad ng pag dito ka nag-apply sa ano, mas priority ka nila kasi kumbaga ano kanila, aplikante ka nila. So yun lang guys, bye bye. So ayun nga, yung tanong naman ng isang sisi natin na about sa kung paano naman ako nakapag-apply dito. So yun nga, dahil may kaibigan nga ako dito na nagwo-work na, bali siya naman nagbigay sa akin ng agent ko. So bali po, nag-agent ako. So yun, may additional yun na charge sa akin ng agency dito sa Singapore. Bali actually, ano yun, tawag dito, hindi naman yun pinabayaran sa akin on the spot nung ano yung salary deduction. Bali, inad yun sa salary deduction ko. So yun, kaya nga sabi ko sa inyo, 3 months and a half to 4 months ang salary deduction. Depende sa kung magkano yung magagastos ni agency ng Singapore sa inyo. So yun, nag-agent ako, bali sa kanya ako nagpasa ng requirements ko via WhatsApp. Bali messenger muna kami, tapos pina-download niya ako ng WhatsApp, tapos yun yung pinakontak niya sa akin yun. Siya yung bali parang naging middleman ang tawag doon. Yung bali sa kanya ko pinapasa yung requirements, siya nagpapasa nun sa agency ng Singapore. Tapos noon, sabi niya sa akin, interviewin ka daw ng agency ng Singapore. Anong oras ka pwede? Kasi alam nila nung time na yun guys, maging honest lang din kayo na kung working kayo, wala namang problema yan. Kahit nagtatrabaho kayo, pabor yan sa kanila. So ibig sabihin nun is, okay ka, nag-working ka, so sanay ka magtrabaho. So yun, kaya ang ginawa ko, luckily lang naman nasa ano ko nun, waxing salon. So ang ginawa ko nun sa toilet lang, wala pa yata mga 10 minutes, mabilis lang ng agency sa akin. Tinanong lang naman kasi yung tell me about yourself, tapos syempre kung ano yung asset ko, di ba, kung hardworking, bla bla bla, lahat. Tapos yung magbigay ka lang ng info mo about dun sa ilan kayo magkakapatid, yun yung mga tinanong sa akin, yung nanay ba ako, ganyan ganyan. So yun, tapos after noon, so naging okay na sabi sige hahanapan nila ako ng employer. So kasi nakalagay doon, tinanong kasi ako ng agent ko kung saan ako ma-assign sa newborn, kung alin yung gusto ko, newborn, kids or elderly. Ang pinili ko is yung newborn. So yun, kaya sabi nila kung merong maghahanap ng ano, is i-prioritize nila ako pag sa newborn. So yun, so pag may employer na naghanap na ng para sa newborn, isa ako doon sa aplikante na isasuggest nila doon sa employer na yun. Tapos yun nga, ilang weeks lang. So yun, after mga ilang weeks, yun na-interview ako ng employer ko. So ang tinanong naman ako, via WhatsApp lang kami nun guys. Bagli, nasa toilet lang din ako. Working nga kasi ako nun. So yun, tinanong sa akin ng employer sa akin. So may mga tinanong siya sa akin yung mga employer. Hindi ko na ano dito. Bali, may video ako dyan. Panoorin nyo na lang guys. Tapos yun, nakuha na ako ng employer. Tsaka naman nila ako pinorward dun sa agency ng Pilipinas at pinapasa sa akin ng original copy ng passport ko, diploma ko, biodata ko, ano pa ba, yung mga main, apat yun yung main requirements, tsaka PSA ko yun. So bago nila ako pag-aanhin ng medical, kailangan kunin nila yung mga original copy ko. Kaya guys, kailangan may Xerox copy din kayo na para sa sarili nyo ha, ng ano na yan, ng mga original documents nyo, kasi may ipapasa nyo yan sa agency, kasi yan yung panghahawakan nila in case naman mag-failed kayo o maano kayo sa medical nyo, mapending kayo, is hindi nila ibabalik yun hanggat hindi nyo, kung biglang magsabi na ayaw nyo na, mag-back out na kayo, kung may nailabas na pera ang Singapore sa inyo at saka ang Pilipinas, ang Singapore sa inyo is yun sa babayaran nyo yun, kung ano yung nagastos nila sa iyo bago nyo makuha yung documents nyo, yung mga original documents nyo, especially yung passport nyo. Kaya kinukuha nila yun guys, kaya prepared kayo na kukunin nila yun. Kaya dapat mag-back up kayo para sa sarili nyo ng Xerox. After noon, yun na, nag-start na yung medical, nakapasa naman, training ng TESDA, ibang sa assessment at saka training guys. Ang training is, yun yung nasa agency ka or sila yung mag-ano sa'yo kung anong gagawin sa assessment. Tapos iba pa yung during assessment, yung assessment ay may assessors yun na i-grade kayo kung makakapasa kayo o hindi. Meron din nagbabagsak guys, kaya wag kayong pagkampante at saka wag naman kayo sobrang confident sa sarili nyo. Ayaw din nila yung ganun na parang nayayabangan sila sa inyo. Ayaw din naman nila na masyadong weak kayo, na parang hindi kayo makakapasa or hindi sila komportable na makapag-abroad kayo, yung ganun, parang ano, kaya may nagbabagsak diyan, kaya dapat maging aware kayo. Tapos noon, ipapasa yung ng Singapore agency yung kontrata nyo, pipirma na kayo noon. Pag yun na yun guys, magte-test at magpipidos at OWA na kayo. At pag yun na guys, ang inyong anuhin is malapit na kayo sa katotohanan, hindi na yan naabutin ng mga 1 linggo,
makaka-flight na kayo pagkatapos yung mag-OWA at saka mag-PIDOS. So yun, ganun lang siya kabilis yung process nung sa akin, guys. So yun, wala akong nilabas kasi yung agency ko ang gumastos sa akin. Kasi salary deduction po ako, guys. So yun lang. Ayan, sorry hindi ko pala nasagot ng maayos yung tanong ng isang sisi natin. So, yun yung sa through direct hire through online. Bali kasi guys, ganito yun. Basta meron kayo, WhatsApp po ang communication ng agency dito sa aplikante natin sa Pinas. So, mag-download kayo ng WhatsApp. Tapos, kung alam nyo na yung contact number ng yung agency dito, kukontakin nyo sila. Sabihin nyo lang willing to apply dito sa, kung tanungin nyo kung nagpapa-hired ba sila ng applicants from overseas, from Philippines as a domestic helper. Tapos may magre-reply sa inyo dyan. Tapos tanungin nyo kung ano yung requirements. Tapos papaano sa inyo yung mga requirements. Basta guys, legal na agency yung a-applyan ninyo ha. Although dito sa Singapore wala kayong pangamba kasi mga legal ang agency dito. Kung natatakot kayo na online, baka mamaya magpasa kayo ng mga requirements, ganyan-ganyan. As long as hindi sila hihingi ng pera sa inyo guys, pang processing, okay yun. Kasi once na humingi sila ng pang process sa inyo, kabahan na kayo, i-block nyo na, wag nyo na ituloy yun. Kasi dito sa Singapore, bawal yan guys. Hindi sila pwedeng humingi or mangolekta ng placement sa inyo. Bali sila po ang magbabayad muna, kaya merong salary deduction na tinatawag. Ang salary deduction, sila na ang bahala nun kung magkano. Ang per month nila nasa agency yun. Iba-iba naman po ang hinihingi ng mga agency dito. Depende sa magagastos nila sa inyo. Bali, yun, mag-ano ka lang guys, magpapasa ka lang ng requirements nila na usually yan biodata, copy ng, ngayon kasi guys parang PDF na yung hinihingi nila, pero during my time is hindi naman, as picture lang yan, screenshot lang. Bali ano ko yun, ang hiningi sa akin is high school diploma ko. It doesn't matter kung nakapag-college ka, pero ang requirements nila is high school diploma. Yun, kasi kailangan yun pag nag-settling in program ko, nag-seminar ka sa MOM, requirements talaga nila yun. Pero pag ex-Singapore ka na, hindi na, isang beses lang yun hinihingi sa inyo guys, para lang yun sa first timer na mag-apply dito. Yun hinihingi ang diploma ng high school. Tapos PSA mo, pagkakainlanlan mo, tapos passport mo, copy, at saka yung biodata syempre. So yun lang muna yung hihingiin nila sa'yo. Tapos during bahanapan ka na nila ng employer, interviewin nila kayo guys, mag-video call kayo. Kaya walang problema kung employed pa kayo sa Pinas, kung may work pa kayo, walang problema yan guys. Mag-ano pa rin kayo niyan, yan tawag doon, bigay lang kayo ng konting oras sa kanila, minutes nga lang tapos interviewin kanila, tapos mekos-mekos nyo lang kung wala kayong experience sa pagiging DH, kasi at least ngayon kasi guys medyo marami kayong kakompetensya, marami nag-apply dito, so mas alamang yung merong experience. Kung hindi, wala pala dito guys na certificate of employment sa Singapore, so hindi sila hihingi ng ganyan dito, so okay lang kahit mekos-mekos mo yung yung mga bagay-bagay, kasi ganyan yung nangyari sa akin. Pero yun nga, as long as kaya mo pangatawanan, kasi usually dyan guys is newborn, kids at elderly yung main, maliban sa house chores na ginagawa talaga natin, meron talaga main na task usually dyan, or given yung pag may mga alaga din na pets. So yun, pwedeng ako guys nung una newborn ako, kasi hindi ko pa naranasan yung mag-alaga ng kids, baka may mga ugali. Tapos yung elderly, takot ako, baka may mga sakit-sakit na yan, baka mamaya maano yan sa akin, mag-bedridden yan hindi ko kaya yung ganun, wala ko experience kahit mag-BP. So yun, during ko, at least yung pagiging nanay, pag-aalaga ng newborn, na-try ko na dati. Pero guys, expectation versus your reality, iba po ang way ng pag-aalaga nila ng newborn dito. Pero wag kayong kabahan, kasi pagka first month or second month ng baby na yan, hindi yan ipapaalaga sa inyo. Bali mag-observe lang kayo, tapos parang alalay lang kayo nung confinement lady na tinatawag. Nag-hire din sila na may edad na naka-specialist sa mga newborn kung paano talaga alagaan, at tuturuan kanila, especially kung first time parents yung mga magiging amo mo. Pero pag mga second to third na yan, usually nagtuturo sa'yo, mag-guide sa'yo dyan is yung lola na. Yung lola, kasi medyo mahal ang confinement lady dito guys. Mag-hired sila ng ganun. So yun, yun lang, pagpasa-pasa ng papers, tapos pag nakakuha ka na ng na-interview ka ng agency, nakapasa ka sa kanila, tapos pahanapan ka nila ng employer. Pag may prospect employer, mag-video call kayo via WhatsApp din ng prospect employer, at pag natanggap kayo, ayun na,
forward kayo doon sa agency na tie-up nila sa Pilipinas at doon ipaprocess yung mga requirements nyo na required ng mga sa atin sa Pilipinas na requirements ng mga DH pagka lalabas ng bansa. Yun is yung parang OWA, TESDA, at of course yung mga medical, ganyan. So yun na lang. Tapos may mga depende sa agency nyo na ano sa Pinas kung ano yung mga hihingiin pa nila, yun. Tapos minsan agency ng Pinas o agency ng Singapore yung naghihingi sa inyo ng whole body picture or video. Minsan may video yan. Ako naranasan ko yung video, pero may iba akong friend na hindi naman sila pinag-video kasi nag-agent ako. So yung agent ko finorward sa akin yung video na parang nakaganon ng kamay, ganyan. Tapos naka white t-shirt ako, tapos white background, tapos magsasabi na, "Hi, I'm Arlene Gadon, blah blah blah, blah blah blah," yung ganon, yung information mo. Tapos yun is papanood din yun sa mga prospect employer. So yun, depende yun sa agency natin dito sa Singapore kung paano nila tayo i-market. So iba-iba naman sila ng ano. Kaya kung anong agency kayo dito sa Singapore, guys, sundin nyo lang yung hihingiin nila sa inyo as long as wag pera. Kasi ang pagpera, guys, i-block nyo na yan kasi baka ma-scam kayo. Kasi ang Singapore, guys, lagi nyo tatandaan, wala pong placement fee at hindi po kukuha ng pera sa inyo para sa processing. Ang meron lang po is salary deduction. Ngayon, kung sabi ko, ay, bakit sabi mo, Auntie Arlene, wala namang ilalabas na pera, pero bakit nung nag-training ako sa Pinas, pinaglabas ako ng pang-medical ko, pang-test ako, pang-uwa ko, yun po is yung, ang cover lang ng Singapore agency is sa Singapore lang na expenses. Bali, ang ma-cover sa Pilipinas is tayo. So, dapat yun, pag ganun yung usapan ninyo, is mababa ang salary deduction ng agency sa Singapore kasi hindi nila kinover ang expenses natin sa Pinas. Kumbaga tayo yung nag-shoulder, kaya dapat maliit lang yung salary deduction natin. Kasi usually pagka yung during my time is 3.5 months to 4 months ang salary deduction sa amin pagka sila nang nag-cover nun sa Pilipinas at Singapore. Pero pagka hindi ka, sa Singapore lang yung cover nila, ikaw ang magko-cover sa Pilipinas, usually yan mga 2 months o 2.5 months lang yung salary deduction mo. So yun, iba-iba naman sa agency kung paano sila mag-deduction. Merong full na dideduct sa'yo, meron din naman na 500 lang tuwing sahod, may iiwan pa rin sa'yo, ganun. So, depende sa agency yun, guys. Iba-iba sila. So, yun. Yun yung inaano ko sa inyo na mag-prepare kayo at alamin nyo yung agency nyo sa Singapore kung wala kayong budget. Para sa akin is okay na yung malaki ang salary deduction nyo, pero sila lahat ang magko-cover na expenses nyo sa Pinas man o sa Singapore man. Pero kung may budget naman kayo na pang-process sa Pinas, mga at least 10 to 20,000 is kayo na mag-process maggastos sa Pinas, sila na lang dito sa Singapore para mas madali kayong makasweldo agad. So yun, kasi pag under kayo ng salary deduction, tapos homesick pa kayo mga first few months, wala kayong sahod, parang doon yung times na parang gusto nyo na mag-give up, pero pag sumisweldo na kayo, carry nyo na kahit anong hirap. So yun lang, guys, bye bye.